ganyan ko na po yung tutorial kung paano gawin yung voluntrack system namin. Ang mauna po is paggawa ng account. So, lagay lang po yung first name natin, last name natin, and yung username na pwede po gamitin pag login mamaya. Same din po sa email, kaso ito po kasi kailangan din po namin para sa verification, para di po mapuno ng mga kunyari fake accounts po. So, password, pili na lang po ng service as mabasa na lang po yung terms and conditions. Tapos yan na lang po. Tapos punta po kayo sa Gmail yung ginamit na email. Hintayin na lang po lumabas dito. Pag di po lumalabas sa inbox, at pa-check na lang din po sa spam. Kasi minsan po doon po napupunta yung email namin. So, verify email. Isabihin na login na po kayo niyan. So, sa user lang po, ang magagawa po, makikita nila schedule nila. Ang event map niya po makikita lalabas dyan. Mamaya po. Sa events map din po. Yung announcements po ng mga admin at yung profile nila na pwede na po nila edit. Yung phone number po, address, at pwede rin ma-edit yung password. So, gawin natin password. Password. Not now. So, sa admin naman yung refresh natin. Makita po may bago tayong user na add. So, makita po dito yan. Yung profile ng user natin. Makita rin po yung past deployments nila at yung general information. Pag ang ginawa sa user is binigyan ng ultimatum at ginawang inactive, pwede na po siya i-archive. So, pag ginawa po yun, hindi na po nila ma-access yung system. So, ginawa natin, manage ID, user, tas password, yung hindi ba natin kaninang password, account archive na po sila nun. So, pero pag ginawa naman tong reactivate, back login tayo, manage user, password, 1, 2, 3, okay na sila nun. After nun, sa schedule na tayo. So, pag gagawa ng event, click ng start date. Pag walang nilagay na end date, automatically, same date siya mag-end. So, start time, 10 a.m. hanggang 5 p.m. So, pili ng service. Title is blood donation 1, 2, 3. Tapos, pwede pong i-click kayo sa map or wait lang. Pwedeng i-manually type. So, people center. Tapos may suggestions po nalalabas. So, hindi naman kailangan sa ulad yung mapa. Descriptions, optional din po to. So, lagyan na lang namin ng 101. After po nag-assign ng event yung admin, lalabas na po siya dito sa event map. Dito rin po. Sa user po, wala po silang makikita. Wala pong makikita talaga hanggang hindi po sila na-assign. So, tingnan natin kung sa blood nga. Ito, kita naman user. Kasi nilagay ko sa last name. Pag yan na, lalabas na siya dito. So, makikita yung details. Lalabas na rin dyan. Pag ginawang unassigned, mawala din. So, pag in-add natin siya, na-finish shirt lang. Nakaselect pas. Na ano yun, auto. Pag gano'n naman, automatically, magiging absent yung user. So, wait lang. Hindi kasi nag-refresh sa system eh. Hourly yung pag-update ng past deployments. So, wallet na schedule ng bago. So, wag naman sa 3 na lang. So, gawa natin 5 a.m. plus 10 to 10 p.m. Gawa ang title is blood donation 1, 2, 3, 4, 5. After nun, click tayo ng mapa sa area na lang. Description. Create. So, ulit, assign lang. So, sa user, so, blood siya. Tapos, pag-manage yung attendees, pwede siya gawing confirm. So, present na siya dun sa event na inassign sa kanya. Pero lalabas pa rin kasi hindi pa naman tapos yung event. Pero, present na siya dun.
After nun, pwede rin namang gamitin QR code scan. So, basically, mas maganda pag nakalagin yung user pag ginamit yung QR code nila para automatically na pupunta sa website namin. And ma-automatically na confirm na sila dun. After nun, pwedeng gawing finish yung events. Tapos makikita sa records natin. Dito, one attendee, kasi walang absentee kasi wala nang iba. Pag in-archive natin yung event, mapupunta sila sa view archived events. Hindi na lang makapunta. Para hindi medyo cluttered yung mga dito mga past events na medyo bago-bago pa naman. Tapos dito yung mga luma na talaga. Para makita pa rin yung records. So, announcements. Gawa tayo announcement ulit. Announcement. 1, 2, 1. Tapos, filler lang. Post announcement. Lalabas na siya sa user. Gawa pa tayo one more. Gawa muna tayo mga So, 2, 3, 4, tapos 5. Makita natin 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga announcement lalabas. So, pag gumawa tayo ng one more announcement, makita natin na wala na yung isa. Ginawa namin dito 5 latest announcements lang yung makikita ng user at any given moment para medyo hindi cluttered yung view nila. Tapos, pag in-archive natin yung isa dito, babalik na yung isa. Tapos, pag archive naman, dito makikita rin. Yan. Admin management, pwedeng gawing admin yung user. Tapos, pag ginawang admin sila, ma-access na yung ito, ang dashboard para sa admin, ang volunteer para sa admin, scheduling ng admins, announcements para sa admins. Pero yung admin management lang, para sa mga head admins lang yun. Sa database na edit yun kasi hindi pa sure kung paano namin gagawin. So, pag ginawa natin to, may admin sila pero wag mo na mamaya na lang. Yan, currently assigned events pending pa naman. Pero, pag nag-update na yung namin mamaya, magiging na siya, absentee. Kasi hourly namin ginawa yung refresh time ng mga system. Para automatic din na hindi na gagawin absentee ng admin. Yun na lang ata. Pag may tanong pa po kayo, PM na lang po yung mga group members. Thank you po. Dito po makikita yung ratio ng volunteer participation. Makikita po dito is 3 events. Yan po. Dito rin po nakita. Walang attendees na kaya 0 attendees po. Dito rin. 2 events per month na ginawa. Makita rin po yung mga information dyan, basic information ng mga events na ginawa. Pwede rin po mag-search ng volunteers dito. Mag-sorting ng mga schedules. Kunyari, health events na lalabas or safety events. Archive events na lalabas. Yun lang po. Dito na rin po pwede mag-search. Yun lang. So, yun lang naman po yung scope ng system namin. Pag may tanong na lang po, pa-PM na lang po talaga yung mga group members.